Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Yan, nakita nyo, di ba? Palakpakan. Galing talaga ni Inday. Kung talagang si Inday Sara gusto lang niya talagang tapusin to, agawin sa mga Marcos, andali. Lahat na ng recipe nandyan eh. Ang wala na lang is yung tumayo siya at makipag-deal siya sa mga militar para makasama natin. Yun na lang ang kulang. Pero ginawa ba ni Inday Sara? Kayang-kaya niyang gawin yun eh. Mahal naman ng mga sundalo ang mga Duterte, lalong-lalo ng mga polis. Mahal ang mga Duterte eh. Mga Duterte lumaban sa mga sa mga NPA. Tapos ngayon yung administrasyon ngayon, yung same NPA na pumapatay sa mga militar, kakampi nila ngayon eh. So ayaw ng mga militar yan. So kung ginawa ni Inday Sara yun, sigurado ako presidente na si Inday Sara ngayon, napatalsik na yan. Pero hindi ginawa ni Inday Sara yan. Bakit? Para matuto kayong lahat. Magandang araw, Banateros. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Mabuhay ang kasarinlan ng Pilipinas. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. At your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga walang kwentang tao sa Pilipinas. Mga bobo, tanga, inutil, bugok, lahat ng mga malalambot ang puso, malalambot ang tuhod, mga iyakin, sumbongero, mahilig magdemanda, mga kupal, animal, bisit, pabigat, wala silbi, switik, salot, puto sa buhin, dot, palamunin, sintu, baliw, abnoy, sabog, batakbag, adik, puser, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, lahat ng mga mandarambong, mang-uumit, mandurukot, mga mambubudol, sinungaling, mga impakto, maligno, masasamang espiritu, lahat ng mga kampon ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman po mga bossing ang buhay-buhay? Kamusta naman po ang araw ng independensya o ang araw ng kalayaan ng bayang Pilipinas? Malaya po ba kayo? Malaya, feeling nyo po ba ay malaya kayo? Ito pong araw na ito ay sumasalamin. Hindi po ito pa, sineselebrate po itong araw na ito dahil itong araw daw na ito ay nagkaroon tayo ng kalayaan. Nagkaroon nga ba tayo ng kalayaan? Nagkaroon ba tayo? Kailan ba? Kalayaan saan? Kasi sa pagkakaalam ko, merong tatlong sumakop sa bayang Pilipinas. So, dapat meron tayong tatlong Independence Day, di ba? Tama? Dapat ayusin to ng mga historian natin. Dapat i-revise ito para sa akin kasi una tayong sinakop ng mga Ispanggol mga Espanyol, yung mga matapobre. So kung may mga kamag-anak kayo, kapitbahay kayo na mga matapobre, ayan, nakuha nila yan sa mga Espanyol. Ngayon, mga bossing, sinakop tayo niya ng at least siguro mga 400 years. Or a little less than 400 years na sinakop tayo ng mga hayop na yan. So doon tayo nagkaroon ng unang kalayaan, kung inyong matatandaan, di ba? Nagkaroon tayo ng unang kalayaan dyan. Yung tinulungan na tayo ng mga Amerikano. Pero nagkaroon tayo ng unang kalayaan. Si Jose Rizal, ayan, dyan sila Andres Bonifacio, sila Aguinaldo, at kung sino-sino pang mga malulupit na mga na mga ama ng bayang Pilipinas. So pagkatapos niyan, sinakop tayong muli. Sinakop tayong muli ng mga Amerikano. 'Di ba parang nangyari umalis yung mga Espanyol tapos ibinenta ang Pilipinas sa mga Amerikano. So ang naging kalaban naman natin yan, Amerikano. So tuloy-tuloy pa rin. Tayo, yan nga yung Commonwealth, 'di ba? Matatandaan ninyo diyan pa nga yung kay General Luna at saka kay Andres Bonifacio, kasi parang si Andres Bonifacio inilagay, si Andres Bonifacio. Parang si Andres Bonifacio, si General Luna at saka si Aguinaldo. Parang ang naglagay kay Aguinaldo diyan. Kasi sinasabi na siya ang ang kauna-unahang pangulo tama ba? So inilagay siya diyan ng mga Amerikano. Pero lumaban pa rin tayo. Lumaban pa rin tayo kasi dahil nga Espanyol ang bansa ay
ano ng Pilipinas, ay ano ng Espanya, is kolonya ng Espanya, ibinenta tayo nung pahina na ng pahina ang Espanya, pumunta ang mga Amerikano, ibinenta tayo sa mga Amerikano. So inassert ng Amerika yung kanilang pagmamay-ari sa Pilipinas dahil nga ibinenta tayo ng mga Espanyol. Pero lumaban pa rin tayo, bagamat mahina tayo, lumaban pa rin tayo hanggang sa nakalaya na naman tayo. So pangalawang pangalawang independensya na yan, tama? Pagkatapos niyan, inano naman tayo, kinuha rin tayo ng tawag diyan, kinuha rin tayo ng Hapon. Di ba? Sinakop din tayo ng Hapon. Ayan na nga yung Pearl Harbor, hindi ba? Yung World War II. Yan na yung gera ng Germany at ng diyan sa Europa. Yung pananakop ni Hitler at saka dito naman yung pananakop ng emperor ng Japan. So lumaban tayo ron. Napatakbo ang mga Amerikano. Tapos sabi niya ni MacArthur, I shall return. Bumalik siya sa Pilipinas. So pagbalik niya sa Pilipinas, ayun na, gera. So lumaya na naman tayo. So 3 beses tayong sinakop. So dapat hindi lang isa ang araw ng independensya natin. Actually 4 na beses tayo sinakop. Yung pang-4 na nanakop sa atin, mga bossing, yung pang-4 na nanakop sa atin. Yaan naman yung mga Marcos. Sinakop tayo ng mga Marcos. Noong 1960s, ayan na. Nung naging presidente si Bongbong Marcos, 20 plus years na naging presidente ng Pilipinas. So para sinakop tayo. Parang sila may-ari ng bayang Pilipinas. Tandaan nyo, pinagkakatkong yung mga pera ng Pilipinas. Yung mga kayamanan ng Pilipinas, inubos. Tapos namuhay sila ng marangya, party dito, party dyan. So sinakop tayo ng mga Marcos. Yung mga demonyo na yan, pamilya ng mga satanas na yan. Ngayon, nagkaroon ng people power. Ito na yung pang-4 na paglaban natin sa ating kalayaan. Nanalo na naman tayo. Siyempre, magnanakaw yung mga Marcos, inubos ang pera ng taong bayan, inubos ang ating lakas, resources, as in, nilugmok tayo ng demonyo na yan. Mga pera natin pinagdadala sa kanilang mga bank account sa ibang bansa. At ang daming mga namatay dahil sa pakikipaglaban dahil nga ayaw na nila sa kanyang pamumuno. Hindi naman siya natatalo sa eleksyon dahil dinudugas niya lahat ng eleksyon. So ngayon, merong isang malupit na senador, nakalaban niyang mortal. Malupit na senador. Sino yan? Si Benigno Ninoy Aquino. So ngayon, nag-martial law. No, nag-martial law, ipinadlock niya ang Congress at ang Senado. Kasi siya lang ang bida. Pati Korte Suprema, pinadlock ng demonyo. Tapos gumawa siya ng sarili niyang batas, konstitusyon. Tapos, nung ibinalik niya, Congress lang. Hindi niya ibinalik ang Senado. Kasi nga, alam niya na yung numero 1 kaaway niya at yung numero 1 na magpapatalsik sa kanya sa kapangyarihan, maaring makapagpatalsik sa kanya sa kapangyarihan dahil nga punong-puno na ang taong bayan sa ilang dekadang pagnanakaw, pang-aabuso nitong hayop na pamilya na ito. Isinara niya yung Senado, yung Congress lang ang kanyang binuksan. Ganun katarantado yung mga yan. Dahil alam niya na tatalunin siya ni Noynoy, ganun ang ginawa nila. Ganyan din ang ginagawa nila ngayon. Dito kay Inday Sara, nakita nyo, hindi ba pinapadlock na yung Senado? Pinapadlock na yung Senado. Bakit? Kasi sirang-sira na tong administrasyon na ito. Ngayon, dahil sirang-sira na tong administrasyon na to, yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta ay mas lalo pang sisirain itong administrasyon na ito. Tandaan ninyo pinipigilan nila yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Hindi nag-push through. Isang hearing lang noong unang Blue Ribbon, tapos inagaw na ni Tito Pepsi Paloma. Yung Senado, pinalitan siya ni Lacson. Si Lacson na isa ring aso ng administrasyon. So nagkaroon ng pangalawang hearing. Yung pangalawang hearing, nagkagulo pa. Tapos magkakaroon sana ng pangatlo, hindi pa natuloy. So pinagtakpan niya na talagang ginamit ang Senado, pinadlock ang Senado ngayon, nilagyan ng mga barbed wire. Keso, meron daw tayong threat na natatanggap. Hayop na yan, threat na yan. So para lang hindi matuloy itong hearing ng Blue Ribbon Committee, pag-uusapan natin yan memya. Imagine napigilan niyang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, pero negative 15 pa din. Negative 15 pa din yung approval and trust rating ng hudas ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. So
Makatapos ng Espanyol, Amerikano, Hapon, mga satanas na mga Marcos, tapos nakuha. Ginamit ang taong bayan, nakuha naman tayo ng mga Aquino. Walang Diyo na yan. Nung nakuha tayo ng mga Aquino, ganun din ang nangyari. Mas malala pa. Hindi, actually, mas malala talaga yung mga Marcos. Pero malala din. Malala din ang nangyari. Siguro sa sobrang bulok ng ginawa ng Marcos administration sa, yung unang Marcos sa Pilipinas, siguro si Cory, nawalan na rin siya ng pag-asa para ayusin ang Pilipinas. Ang ginawa niya, sige, if you cannot beat them, join them. Ginulo na lang din niya yung Pilipinas. Walang hiya na yan. Paano niya ginulo Pilipinas? Ayan, gumawa siya ng panibagong konstitusyon, pinirmahan niya, nagkaroon ng party list. Tapos, nung panahon naman ni Marcos Sr., in fairness naman sa satanas na yan, sa diablo na yan, in fairness naman, napigilan niya yung mga makakaliwa, yung mga komunista. Nung panahon naman ni Cory, walang hiya, binuhay naman lahat ng mga komunista. Lahat ng mga proyekto naman ni Marcos Sr. para hindi siya i-acknowledge ng buong Pilipinas, hindi naman niya itinuloy. Lahat naman kay makakabuti sa bayang Pilipinas. Hindi niya tinuloy. Imbis na sana yung hindi lang niya tinuloy, yung mga makakasama sa bayang Pilipinas. Ang hindi niya tinuloy, mga bossing, hindi niya tinuloy pati ba naman yung mga makakabuti sa bayang Pilipinas. Diyos mio yan. Andiyan yung mga nuclear power plant at kung ano-ano pa. Diyos ko po. Tapos ibinalik sa mga oligarko yung mga pagmamayari ng bayang Pilipinas, yung mga minamanage, mga kumpanya, resources na minamanage ng bayang Pilipinas, pinamigay din. Tapos sumunod-sunod na niyan, puros kanila na. Yung mga nanalong presidente, magnanakaw lahat. Yung sumunod, si Ramos, ganun din. Lahat ng mga lupain ng gobyerno pinagbibenta sa mga pribado. Tapos nagnakaw din. Napalitan naman, tragis yan, Estrada naman. Nung napalitan naman ng Estrada, ganun din. 3 taon pa lang sa panunungkulan, na-impeach na din. Nagkaroon na rin ng plunder. Pagkatapos, ito naman si Gloria, 9 na taon din umupo. Tapos, yun nga, yung iskandalo naman ng Hello Garci. At saka kung ano-ano pa, mga ZTE deal. Diba? Mga kontrata. Tapos, pagkatapos nun, naku po, mas malala yung pumalit. Si Noynoy Aquino na walang ginawa kundi manigarilyo. Wala naman siyang masyadong pagnanakaw na ginawa siya, wala. Pero yung administrasyon niya, nuknukan din ng mga magnanakaw yung mga nasa kanyang administrasyon at hindi rin yun masyadong natutukan dahil hindi naman tutok yung kanyang administrasyon sa sa peace and order, sa corruption. Nakatutok lang naman sila sa pag-away sa mga Marcos at pagsira sa mga pangalan ng mga Marcos. Eto na, nagkaroon tayo ng ginhawa. Pangulong Duterte, nabawi tayo. Panibagong kalayaan na naman yan. Espanyol. Amerikano. Hapon. Marcos. Tapos Aquino. Tapos Estrada. Ramos. Estrada. Tapos ito ng Gloria. Tapos Pinoy. Nakuha ulit natin ang kalayaan. Nakuha ni Pangulong Duterte yung kalayaan. Kaya lang, nabudol. Yung isang presidenteng magnanakaw, pinalitan ng panibagong magnanakaw, mas matindi pa. Mas matindi sa loob yung ginawa ng kademonyuhan ng tatay niya sa loob ng 20 taon mahigit, mga 25 years yata. Sinagad netong anak. Ginawa lang sa loob ng 3 sinakop na naman tayo, 3 sa loob lang ng 3-4 na taon. Ayan na naman. Naghirap na naman ang bayang Pilipinas. Sinakop na naman tayo ng mga kurakot, adik, pusher, magnanakaw, mga sindikato, lahat. Ayan na naman. So panibago na namang kalayaan ang ating inaasam. At yung kalayaan na yan, alam natin na makukuha natin sa pagbaboto natin sa 2028 election. Sino yung gusto nating iboto? Siyempre, si Inday Sara Duterte. Babawiin niya ulit ang Pilipinas mula sa mga demonyo, mula sa mga magnanakaw, at bibigyan ulit tayo ng kalayaan para mamuhay ng matiwasay, mamuhay ng proud katulad nung panahon ni Pangulong Duterte. So, ang dami na nanakop sa atin. Sa sobrang dami na nanakop sa atin, Diyos ko po, hindi na natin alam kung ano ba tayo. Espanyol ba tayo? Hapon ba tayo? Amerikano ba tayo? Hindi natin alam. Okay, so itong araw na ito na June 12 na araw ng kasarinlan, araw ng kalayaan. Nakalaya ba talaga tayo? Tanungin ninyo yung mga sarili ninyo, nakalaya ba talaga tayo? Ngayong panahon ng administrasyon ng mga adiktos.
Malaya ba kayo? O malaya ba tayo nakakapagsalita? Malaya ba tayo nakakapagpahayag? Malaya ba tayong na-enjoy ang lahat ng mga karapatang pangtao natin? O diba itong panahon na ito, ang daming mga dinidemanda ng mga vlogger, dinidemanda ng mga nagdidemanda, dinidemanda ng mga nagrereklamo, mga pinapatay na mga kaaway ng pamahalaan, mga ipinakukulong na mga politiko na na nagsasalita lang ng kanilang mga nararamdaman na laban dito sa gobyerno na ito. So malaya ba talaga tayo? Yun ang hindi natin alam. Kasi ako, para sa akin, bagamat parang malaya tayo, pero para tayo nasa martial law. Di ba? Namumuhay pa rin tayo sa kadiliman, bumalik na nga tayo sa kaliwanagan, panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, bumalik na naman tayo sa kadiliman, mas madilim pa yung kabanata natin. Ito ang problema natin. Pagka naging presidente si Inday Sara, kaya-kayang ayusin ni Inday Sara ang bayang Pilipinas. Alam natin na mayroon siyang motivation, alam natin na yung kanyang puso ay nasa right place, alam natin na yung kanyang puso at isip ay para sa bayang Pilipinas. Ang tanong, gaano kadurog ang bayang Pilipinas para maano tayo ni Inday Sara, para tayo ay alam mo yun kanyang maipagtanggol at maayos ang bayang Pilipinas. Pero huwag kayong mag-alala, no, bagamat dudurugin ni Bongbong Marcos ang bayang Pilipinas. Bagamat ganun, si Inday Sara sigurado ako, tutulungan natin siya para i-rebuild ang bayang Pilipinas. Hindi lang tayo dito sa Pilipinas, pati yung mga nasa ibang bansa. No, talagang lahat ng gagawin ni Inday Sara, magiging mahirap man yung kanyang mga panukala, sigurado ako, para yan sa ikabubuti natin, kaya susuportahan natin yan. So hindi natin alam, June 12 ba talaga yung ating araw ng kalayaan? Sa buong mundo, tayo lang siguro ang bansa na ganito. Napakaraming beses tayong sinakop ng mga satanas sa bayang Pilipinas. Bukod tangi ang mga Duterte na talagang mahal na mahal ang bayang Pilipinas at pinaramdam sa Pilipinas na talagang malaya tayo. Ngayon, malaya sila. Silang malaya. Oo, malaya tayo, yung mga law-abiding citizen, mga taxpayers, tayong mga namumuhay ng normal, lalong-lalo na etong mga nasa laylayan, wala, hindi na tayo malaya. Hindi na tayo malayang makapamalengke ng murang bilihin. Hindi na tayo malayang makapamasyal dahil sobrang delikado na ng ating mga kalsada. Hindi na malaya ang ating mga estudyante sa eskwelahan dahil Diyos ko po, mga eskwelahan ngayon, mga kriminal na din. Bukod sa recruiting na, nagre-recruit na ng mga komunista dyan sa mga eskwelahan, putang ina, namamatay pa yung mga estudyante. Mga hayop kayo talaga. Wala kayong mga puso, mga buwisit talaga kayo. So ganoon ang mga nangyayari dito sa bayang Pilipinas. Tapos dito ang malaya ang mga magnanakaw na magnakaw. Malaya ang mga adik na makapagtransaksyon dahil sabi ng mga pare, yung mga adik at mga pusher daw ay ginagawa nila yan para makasurvive ang kanilang mga pamilya. Parang sinasabi nila legal ang pagtitinda ng droga. At parang sinasabi din nila na ang droga ay parang energy drink na kailangan daw ng katawan ng isang tao para hindi siya mapapagod sa trabaho. Ang problema, wala nga tayong trabaho. So bukod doon sa mga mga snatcher, malaya na sila nakakapang-snatch, malaya sila nakakapang-hold up, malaya nang nakakapamaril yung mga riding in tandem. Malaya na naman yung mga hitman, yung mga bayaran na pumapatay ng mga tao. Malaya na naman yung mga congressman na makapagnakaw, mga kontraktor at mga taga-DPWH na abusuhin ang pera ng taong bayan. Malaya na naman ang mga senador na sirain ang konstitusyon. Malaya ang mga senador na pansariling mga kabutihan lang nila yung kanilang iniisip, hindi na bayang Pilipinas. Malaya naman sila nakapagnakaw lahat. Malaya na naman ang administrasyon na magdroga, magparty. Malaya na naman sila na makapamasyal, gamitin ang pera ng taong bayan para sa kanilang mga kapritsyo. Sila lang ang malaya. Tayo, ganun pa rin, nakagapos pa rin ang ating mga kamay sa kahirapan at hindi tayo papayag dyan. Kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano tayo gipitin, sikilin, hindi tayo papayag. Lahat tayo, okay lang maging magkakakosa. Sigurado. Hindi naman nila tayo kayang ikulong lahat. Kulang ang kulungan sa Pilipinas para ikulong lahat ng mga nagsasalita dahil hindi lang naman banateros ang nagsasalita Ang nagsasalita lahat ng mga Pilipino. 70% ng mga Pilipino mahirap, 70% ng mga Pilipino walang halos hindi alam kung meron ba silang security sa trabaho, meron ba silang security sa kanilang hapagkainan. Hindi natin sure yan. Pati sa security sa kaligtasan, hindi na rin natin alam kung meron tayo niyan. Ang dami natin. Syempre magrereklamo tayong lahat at lahat na nagrereklamo ngayon dinidemanda. Lahat na nagrereklamo ngayon ay talagang halos ikulong nila. Sa dami natin, 32 million tayo at least. Yung mga bumoto kay Inday Sara, hindi nila tayo kayang ikulong lahat. At sigurado ako na pag nagsama-sama tayo lahat, walang demonyo ang may kayang buwagin ang dami ng mga Pilipino nagmamahal sa bayang Pilipinas. Di ba?
Dahil Independence Day ngayon, mga bossing, magbali-balita na tayo ng tungkol sa Independence Day, ha? Unahin natin syempre ang ating syempre unahin natin yung presidente ng Pilipinas. Yung speech ng presidente ng Pilipinas. Ayan, pakinggan natin 'to, ha. Yung in-urge daw ni Bongbong Bobo Marcos ang mga Pilipino na protektahan ang independensya ng Pilipinas. Putangin na niya, pinoprotektahan nga namin yung independensya ng Pilipinas mula sa mga magnanakaw. Wala na ngang mga ibang lahi wala nang ibang lahi ang sumasakop sa Pilipinas. So sumakop na lang yung mga lahi ng mga demonyo, mga lahi ng mga impacto at mga maligno ng mga Marcos. Diyos ko po, mga bossing. Ayan, protect and uphold daw. Ano ba na naman to? Sige, pasok, Bongbong. Magsinungaling ka na naman. Namimiss na namin yung kasinungalingan mong hayop ka. All be reminded that we should preserve our liberty, unity, and national identity. Mai? President Bongbong Marcos leads the nation in marking the 128th Philippine Independence Day. 128 Philippine Independence Day. 128 years. So ibig sabihin, nung panahon pa talaga ito, itong Independence Day na inaano natin ngayon is yung panahon pa ni Jose Rizal. So paano yung independence natin nung panahon ng mga Amerikano, independence natin nung panahon ng mga Hapon, panahon ng mga Marcos. Diba dapat sineselebrate din natin yan? Kasi hindi, totoo yan, ha? Totoo yan. Question niyo yung mga sarili ninyo kung kailan ba talaga tayo lumaya. Malaya ba talaga tayo? Diretso. In his message, the president stressed that the freedom enjoyed today is not only a historical legacy, but a continuing duty that every Filipino must protect and uphold. So sinabi niya that the freedom that we have and enjoy and are enjoying today, hindi lang daw yan galing sa mga dating mga bayani natin. Teka, question. Tayo ba talaga ay merong ini-enjoy na freedom? Meron ba talaga? Kasi, di ba, magpapahayag ka nga lang, puta lang yan, puro libel case ang aabutin mo. Kami lang, mga banateros, Diyos ko po, ang dami naming kaso, maniwala kayo. Dami naming kaso. Hindi na nga namin alam kung saan namin kukunin yung mga pambayad namin ng mga abogado. Pati yung mga pamasahe namin papunta dyan sa DOJ. Next week, pupunta na naman kami ng DOJ dahil dito kay Tililing. So lahat na lang, sampa ng demanda, tapos basher, tapos meron pang mga, mga tawag dito, yung death threat. Ang tanong talaga, sa panahon ngayon, meron ba talaga tayong kalayaan? May kalayaan ba talaga tayo? Kalayaan para magpahayag, kalayaan para i-assert ang ating mga karapatan. Kasi pag nagreklamo ka ngayon, talagang tatadtarin ka ng pinong-pino eh. Kung hindi malakas ang loob ng mga banateros, kung hindi malakas ang loob, kasi ang pinanguhugutan namin ng lakas ng loob, si Pastor Apollo Quiboloy, si Pangulong Duterte, ang mga kababayan nating Pilipino na araw-araw inaabuso, pero araw-araw pa rin lumalaban ng patas. Sa totoo lang. Kung sila ay hindi nagrereklamo, tayo magrereklamo para sa kanila. At hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil. Si Pangulong Duterte, kahit alam niya na siya ikukulong doon ng mga isa pa tong kalayaan natin. Paano tayong magiging malaya? Paano tayo magkakaroon ng independensya? Independence, ibig sabihin, alam mo yun, independent, yung wala kang boss, may hawak ay control sa'yo. Meron kang sariling republika. Meron kang sariling mga batas. May mga sarili kang alituntunin. May sarili kang bansa. Lahat dito sa nasasakupan mo, walang nagkokontrol. Kutsangin niya, paano nangyari yun? Yung independensya natin, isinuko nga nitong hayop na administrasyon na to sa ibang bansa. More so dito sa ICC. Ibinigay natin yung isang Pilipino, which is pwede nating sabihin na ito'y isang soberanya pag-aari ng Pilipinas. Ipinamigay natin ng ganun-ganun lang gamit pa ang resources ng bayang Pilipinas. So Bongbong Marcos, are we really independent? Independent ba tayo na ilang mga lupain natin dito sa Pilipinas ang ipinapagamit natin sa ibang lahi para sa gulo na hindi naman tayo kasali? Sa away na hindi naman tayo ang nagsimula at hindi naman tayo nakikipag-away sa China dahil sa away ng Amerika at China, nagpagamit ang administrasyon ni Bongbong Marcos, nagbigay ng ilang mga EDCA sites sa Amerika para tulungan ang China, tulungan ang Taiwan kung sakaling kunin na sila ng China bilang
kanilang probinsya naman. So, malaya ba talaga tayo? Malaya ba talaga tayo? Kasi sa tingin natin, sa ngayon, ang nagkokontrol sa atin, Amerika. Dahil nga, nakakuha sila sa buong mundo. Parang dito sila sa Pilipinas, pinakamaraming base militar. Ano ba yan? Malaya ba tayo dyan? Hindi lang yan. Hindi nga lang tayo ipinamigay sa mga Amerikano. Mga lupa natin, ipinamigay sa mga Amerikano. Ipinamigay pa tayo sa mga European. May korte naman tayo sa Pilipinas, pero nagpasakop tayo sa korte ng ibang bansa. Tapos, ang kapal ng mukha mo, Bongbong Marcos, para humarap dyan sa Independence Day, ikaw ang nagbenta ng independence ng Pilipinas, pukin ang ina mo ka. Hayop ka talaga. Buwisit ka. Diba? Pinadala nila si Pangulong Duterte doon. Pinamigay nila tayo. Independensya ang sinasabi mo. Hindi tayo independent, hindi tayo malaya dahil sa mga pinaggagawa mo. Pierre Pastor joins us live from the Quirino Grandstand. Hi, Pierre. What's the latest? Hi, Mai. Happy Independence Day. The nation is commemorating its 128th Independence Day today with large celebrations across the country, highlighted by the official ceremony here at the Quirino Grandstand held this morning. Thousands of Filipinos gathered to honor and celebrate the country's enduring spirit of independence. The ceremonies began with flag raising and wreath laying at the Rizal Monument, led by President Bongbong Marcos, the first family, and other dignitaries. Then they Katulad nito mga bossing, kung tatanungin ko lang kayo, gusto ko lang malaman kung mag-a-agree ba kayo sa akin patungkol dito. This is a celebration. Naintindihan naman natin that the independence of the Philippines should be celebrated. But do we really have a reason to celebrate? Ask yourselves, kailangan ba na talaga nating i-celebrate yung ating independence? Gagastos talaga ang gobyerno para dyan? Sa dami ng problema ang kinakaharap natin, gagastos talaga ang problema ng ang Pilipino para ang mga taxpayers ng mga Pilipino para diyan. Kasi magkano ang ginastos dito? Magkano? Let's say, ano na lang natin? Dapat ba tayo mag-celebrate? Yun na lang eh. Dapat ba tayo mag-celebrate kung may mga kababayan tayo dyan sa Mindanao na apektado ng dilubyo? Di ba, mas maganda siguro, although matagal naman nang nakaplano ito, pero hindi ba, pwede naman siguro na maging yung celebration natin ng Independence Day, iano na lang natin isimplihan na lang natin. Huwag na lang natin garbuhan. Kasi meron tayong mga kababayan na hindi makapag-celebrate ngayon dahil mga namatayan, dahil sa mga gumuhong mga tahanan nila, mga nasirang mga kagamitan nila, mga nasugatan, mga negosyo na mga nagsara, baka mawalan pa ng mga trabaho dahil dito. So ang laki ng kakaharapin at ang laki ng kinakaharap natin sa bayang Pilipinas. So baka makatipid tayo, wag na nating ituloy itong party na ito. Yung mga pulis, sundalo na pupunta dyan para magmarcha, mas maganda ipadala na lang natin sila doon sa mga lugar na nasalanta para sa mga retrieval operations. Hindi ba? Yun yung dapat na gawin natin. Magbibihis ka pa ng maganda. Syempre, pagka ganyan, ang dami mong guest. Anong gagawin mo dyan sa mga guest na yan? Alam, hindi mo pa kainin yan. So, magkano ang ginastos na naman natin dito versus kung sana yung pera na gagastasin natin dito, itinulong na lang natin doon sa mga kababayan natin ng mga nasalanta, di sana kahit papaano, napunta pa sa kabutihan. Kaysa sa ganyan, putang ina, pamilya ng mga satanas yan. Tapos, nagpapakasasa sa pera ng taong bayan, mga magnanakaw daw yan Hindi ba? Ano yung ibig ko sabihin? Dapat ba talaga tayo mag-celebrate na ganito ang nangyayari sa bayang Pilipinas? Para kang namatayan. Namatayan tayo Dahil sa mga maraming namatay ng mga Pilipino dyan sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao So, dapat ba talaga tayo mag-celebrate? Walang Diyo talaga proceeded to the grandstand for the singing of the Philippine national anthem. Government officials, members of the diplomatic corps, the kapal ng mukha yan yung isang nakasalamin dyan, yung DOH secretary. Putangin ang kapal ng mukha niyan. Ang kapal ng mukha niyan, mantakin mo nagbigay siya ng bilyong-bilyong halaga ng piso sa World Health Organization para lang sa isang taon ng chairmanship natin sa World Health Organization. Ano may tutulong sa atin yan? Putangin niyan. Naging member tayo ng World Health Organization. Bakit? Yung World Health Organization ba, binigyan ba ng gamot yung mga ospital natin ngayon? PGH, yung mga public hospitals natin, may mga gamot ba sila para sa mga Pilipino na may sakit ngayon? Di ba? Wala. Tapos gumastos tayo ng ganung kalaki. Gumastos tayo ng ganyan kalupit para lang sa isang posisyon na wala naman talaga tayong benepisyo. Kasi kung may benepisyo tayo diyan sa hayop na World Health Organization yan, sana napakaganda ng serbisyo medikal natin dito sa Pilipinas. Hindi bulok Kasi bulok ng ngipin ni Bongbong Marcos yung ating healthcare system. So tas hanggang ngayon, putang ina niyan, siya pa din ang DOH secretary natin, ganyang kademonyo si Bongbong.
Talagang kailangan kapag nasa kabinete ka ni Bongbong, kung hindi ka tarantado, hindi ka demonyo, hindi ka satanas, bobo ka. At saka kawatan ka. Kailangan ganun. Diyos ko po, sabi ko nga sa inyo talagang itong administrasyon na ito, administrasyon talaga ito ng mga dorobo ng sindikato Our forces, students, civic organizations, and private sector representatives all took part in the event. President Marcos delivered his Independence Day address, emphasizing unity, patriotism, and Unity, tinan mo kung gaano kagago tong hayop na ito. Unity? Ikaw ang unang-unang pumatay ng unity, tapos gusto mo mag-unite tayo. Unite tayo saan? Nag-unite na kami actually. Nag-unite na kami lahat para putang ina niyan ipagdasal ang demise mo. Oo, ipagdasal ang pagbagsak mo, ipagdasal na sana, ang dami nga nagdadasal na sana huling araw mo na to Walang hiya ka Nag-unite talaga kami, nag-unite kami para magalit sa'yo. Dahil ang galing mo talaga Sa sobrang galing mo, putsang inang yan, maniwala ka, hindi ka na nagkakasakit. At sa sobrang sama mo, putsa, sa dami ng sakit mo naman, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Demonyo ka. national responsibility. He reminded Filipinos that the freedom enjoyed today was won through the sacrifices of heroes Ang and dami sexy. Oy, Erwin Tulfo, nandiyan ka ba? Ingat kayo yung mga sexy. Yung mga mapuputi yung mga singit yung mga mapuputi yung mga liig. Yung mga walang buhok sa kilikili Ingat kayo. Putang ina, baka nandiyan dyan yung mga tulpo. Sa bagay, uunlad ang buhay ninyo. Dahil malakas daw sila mag-tip. must be protected by future generations. The president called on citizens to continue working together for national development and remain committed to the democratic values, stressing that independence is not only a part of history but a continuing duty requiring active participation from every Filipino. Tunay na mga pinuno ay ang nagsasakripisyo. Anong sakripisyo? Ano na? Ang ina ka talaga. Tanga ka talaga. Hindi ka na marunong magbasa. Binabasa mo na. Kabobohan pa. Walang hiya ka na. Mag-practice ka nga kay Risa Ontiveros. Mag-workshop ka nga sa kanya sa pagalingan magbasa. Sakripisyo sinasabi mo. Walang hiya ka talaga. Tunay na mga pinuno ay ang nagsasakripisyo. Sakripisyo. Ang ina niya, grade 1. Ano pa? Ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Nakaraan, nagtuturo to ng mga estudyante. May mga tinuturuan to mga estudyante noong nakaraan. Hindi ba nag-open yung mga eskwelahan. Tapos nagtuturo siya ng mga estudyante. Nagbibigay siya ng mga mga advice sa estudyante. Putang ina, tapos siya bobo. Matututunan ng estudyante rito, walang yan ito. Bugok ito kung meron talagang bagay ito na consistent. Na consistent siya. Consistent siya una sa pagsisinungaling. Pangalawa, consistent siya sa kabobohan. Bobo since day one talaga itong tao na ito. Ano pa? Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Huwag po tayong mapagod na mahal. Ang kalayaan daw ay dapat inaalagaan. Kalayaan nino? Kalayaan ng mga Amerikano na sakupin tayo, gano'n. Kalayaan ng mga taga-ICC na maghari-harian dito, gano'n. Kalayaan ng mga adik ngayon na magshabu ng walang obstruction, yun ba yun? Kalayaan ng mga magnanakaw sa gobyerno para makapagnakaw sa Pilipinas, yun ba yung kalayaan na sinasabi mo? Linawin mo. Linawin mo, BBM. Ang labo mo ano pa? Piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin. Palalim. Ipaglaban daw ang Pilipinas. Putsang ina niya. Ikaw nga, di mo pinaglalaban Pilipinas, pinamimigay nyo. Gusto mo kami paglaban namin Pilipinas. Walang hiya ka. Ipaglalaban namin Pilipinas, nilalabanan ka nga namin tinatadtad nyo nga kami ng kaso, mga hayop kayo. Patas lang. Dapat patas lang. Walang dimandahan. Ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Tiyangin ang yan. Kausap mo ba yung sarili mo? Gamitin natin ang ating kakayanan, hindi sa kasamaan, ha? Putsang ina niyan, yung tatay mo magnanakaw, yung nanay mo magnanakaw, walang hiya kayo. Yung mga ninakaw nyo sa bayang Pilipinas, ang tagal, ilang dekada
na ipinaglalaban yan ng mga Pilipino. Meron pang mga biktima ng tatay mo na nag-ano pa sila, yung waiting sila ba? Waiting sila na yung mga kaso nyo sa Sandigan Bayan, na yung mga kayamanan ng mga pinagnanakaw nyo sa Sandigan Bayan, maibalik yan sa kaban ng Pilipinas, tapos maambunan yung mga inabuso ninyo noong panahon ng martial law. Ngayon wala na, dismiss na lahat ng kaso, putang ina niyan. So, asa na ngayon yung mga sumisigaw ng never again, never again? Hindi pa kayo nakakakobra. Utangin nang yan. Inuubos na nila yung mga kaso nila. So wala na kayong claim. Paano na yan? Bati-bati na kayo? Ganon? Bati-bati na kayo? Buwalang hiya na yan, oh. O hindi ba? Ganon sila kasama. Tapos gamitin daw sa kabutihan. Puro kasamaan yung mga pinaggagawa nyo sa bayang Pilipinas. The program also featured a grand parade by the Armed Forces of the Philippines showcasing state-of-the-art military equipment. There were also performances celebrating the country's rich Filipino culture heritage, with the president standing after the powerful rendition of Ako Ay Pilipino. As the Philippines is celebrating this 128 years of independence, we should all be reminded that we should preserve our liberty, unity, and national identity. Let us preserve our national identity. Hindi nga natin talaga alam kung anong identity natin eh. Nagkaka-identity crisis na tayo. Kala natin yung mga bakla at saka mga tomboy lang ang merong mga identity crisis. Hindi, tayo lahat may identity crisis. Di natin alam kung ano ba talaga lahi natin. Pero tayo sure na sure. Sure na sure ako kung ano lahi ng mga Marcos. Lahi talaga ng mga magnanakaw yan. No doubt. Kung ikaw, lahing Bombay ka, Bombayin ka, hindi dahil yung, di ba, yung mga Bombay, maganda yung mata, ganyan, mga ganda ilong. Bombayin ka dahil amoy putok ka. Ito, may lahi din. Lahing mga magnanakaw, walang hiya na yan. Here, amid the Senate gridlock, the question is, who stands with the president? Is it Alan Peter Cayetano or acting Senate President Win Gatchalian? Si Gatchalian yan, tanga-tanga naman tong media na to. Ay, sinabi na nga ng Malacanang na kinikilala nila si Gatchalian eh. Kasi nga yung Gatchalian Black, mga aso yan ng mga Marcos. Mga palamunin na ng mga Marcos yung mga yan. At habang buhay, maano na sila? Maihahanay na sila sa mga Marcos. Lahat yan. Si Lacson, si Tito Soto, yung mga makakaliwa na yung mga liberal, si Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros, at saka yan si Mama Aquino. Lahat yan, maihahanay na yan kay Bongbong Marcos. Hindi na sila pwede magalit sa Marcos, ha. Bawal na yun. Wala na, nabawi na lahat ng mga ninakaw ng Marcos, nabawi na ng mga Marcos. Wala nang babawiin ng bayang Pilipinas, hindi nagre-reklamo. Kaya nga sabi ko, napakagago talaga nito ni Ma'am Aquino. Alam mo, of all people talaga, dito ko talagang hiyang-hiya kay Ma'am Aquino. Mantakin mo, namatay yung tsuhin mo. Pinatay yung tsuhin mo na si Ninoy Aquino. Kaya siguro naniniwala ako si Ninoy Aquino, baka sila din nagpapatay dyan. Kasi namatay si Ninoy Aquino. Tapos kakampi ka kay Bongbong Marcos. For the longest time, sinasabi ninyo mga Marcos na nagpapatay kay Ninoy Aquino. Supposedly magiging presidente ng Pilipinas si Ninoy Aquino eh. Pero sabi ninyo, pinapatay siya ng mga Marcos. For how many years? Tumanda na si Chris, mamamatay na nga si Chris Aquino. Yung pa rin ang pinaniniwalaan ni Chris Aquino. Tapos yung pamangkin niya na si yung parang abnoy na bata. Putsang inang yan, pinagtatanggol yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito si Bam Aquino. Aquino pa man din yung apelyido. Maintindihan ko yung bata na yun, ang Aquino nun, gitna lang eh. Di ang kanyang apelyido eh. Pero ito, Aquino, Bam Aquino. Tapos ginagaya mo pa itsura ng tsuhin mo na si Ninoy Aquino. Mukha ka na rin pera. Si Ninoy Aquino nasa pera sa 500. Ay, ginagaya mo pa itsura niya. Tapos ngayon, nandoon ka sa grupo kung saan sinusuportahan ni Bongbong Marcos at sumusuporta rin kay Bongbong Marcos. Anong klaseng tao ka? Putsang ito yung mga literal na kain-tai talaga. For the longest time, kaaway nila ang mga Marcos. Pero ngayon, dahil nga kay sa lahat ng mga administrasyon, nakakapagnakaw ang mga ito sa panahon ni Pangulong Duterte, hirap na hirap. Kaya nga gigil na gigil sila sa mga Duterte. Diba? Si Bam Aquino, of all people, si Bam Aquino, naintindihan ko si Kiko Pangilinan dahil tanga naman niya, wala namang bilang yan. Naintindihan ko pa yung ibang mga senador eh. Pero putya si Bam Aquino. Si Bam Aquino pa talaga na inendorso pa ng Iglesia ni Cristo. Sa bagay, hindi naman mananalo si Bam Aquino kung hindi dahil sa magic. Hindi naman mananalo si Bam Aquino kung hindi dahil sa magic ni kung hindi dahil sa magic ni Chairman Garcia ng Comelec, di umano.
Kaya siguro, sa ngalan ng personal na interes, okay man lang. Bayaan mo na yung tsuhing ko, nandoon, nakalibing na yun, patay na matagal na yun. Yung pinsan ko, si Noynoy, patay na rin naman. Wala na siguro magagalit sa amin. Sige na, kampi na namin yung mga Marcos. Mauubos na yung lahi ni Cory. Mauubos na yung lahi ni Cory, walang hiya na yan. Tapos biglang pinagkanunuyo pa. Sabi nga nila, pagka buhay si Noynoy Aquino, putya, hindi siya papayag na ganyan. Ina, namatay kaming pamilya. Dahil sa mga Marcos na yan. Tapos putyang ina ngayon, aso ka ni Bongbong Marcos sa Bam Aquino. Walang hiya ka. It was acting Senate President Win Gatchalian beside the President. Mai. Thank you. Pierre Pastor, live from the Quirino. Di ba? So siyempre, pag napakinggan natin yung mga kabalbalan ni Bongbong Marcos, yung mga pagsisinungaling ni Bongbong Marcos, siyempre, pakinggan din naman natin. Yung pakinggan natin yung speech naman ni Inday Sara. Sigurado ko maraming magagalit na naman. Sigurado ko manggigigil na naman dito si Claire Castro. Pakinggan natin yung speech ni Inday Sara, masaya to. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Thank you, to all our foreign guests, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate not merely a date, but the courage of a people who fought for freedom and sovereignty. Noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite, ipinahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagsilang ng isang malaya at nagsasariling bansang Pilipinas. Matapos ang mahigit 300 taon ng pananakop. But freedom was never a gift. It was paid for and earned through courage. It was paid with Filipino grit and bravery. When the Treaty of Paris transferred our homeland from one colonial master to another without the consent of the Filipino people, our forebears refused to be bought and sold like property. Pinili nila ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa pagpapasakop. This is our inheritance. Lumaban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magdikta ng ating kapalaran. Thousands gave their lives so that one flag and one flag alone would fly over this republic. That is our identity. That is our duty. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living.
Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity, it steals dignity, and it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Rizal, Bonifacio, Luna, and thousands of other Filipino heroes fought so that every Filipino could live with justice, dignity, opportunity, and hope. Hindi yan na-touch ni Bongbong, no? Hindi niya na-touch yung mga ano na yan, yung mga detalye na yan. Wala eh. Tanga eh. Puros kasinungalingan eh. Puros generic. Pero ito, di ba? Ganyan kakin si Inday Sara sa detalye. Lahat talaga. Tsaka yung, tinan mo, yung kaya lang gawin ni Bongbong Marcos is yung general. Kalayaan, unity, wag ipaglaban ng bayan, ganun lang siya. Pero si Inday hindi. Tinan mo, estudyante, mga corruption, inaagawan ng corruption ang bawat Pilipino, buhay ng mga Pilipino. So talagang nakafocus, even yung kanyang Independence Day speech, nakafocus doon sa apektado sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas eh. Si Bongbong, kung tatanungin mo siya kung meron ba siyang alam tungkol sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas, walang masasagot yung ulol na yan eh. Wala. Kasi hindi naman talaga siya nandiyan to lead. Hindi naman talaga siya nandiyan to solve our problem. Nandiyan naman yan mga yan para una, mabawi yung kanilang mga ninakaw. Tapos, dagdagan pa. Dagdagan pa. And hindi pa enough yun. Yung ninakaw ng tatay niya for 25 years, putya, gusto siguro nila. Since then, until now, sila pa rin yung nagnanakaw eh. Kaya ang ginawa niya, tinodo niya. Nung umupo siya sa loob lamang ng 4 na taon, nilagpasan niya na yung mga pagnanakaw at kahayupan na ginawa ng tatay niya. At gusto nilang idire-diretso yan, ha? Gusto nilang idire-diretso yan hanggang sa kaapu-apuhan. Gusto nila maging presidente ng Pilipinas. Yung PI, di ba? Gusto nila magkaroon na ma-extend yung kanilang mga kapangyarihan. Alam mo yun lang talaga ang gusto nila. Yung mga na-sequester o yung mga naka-freeze na mga ninakaw ng pamilya nila noon, nakuha na nila. Pangalawa, yung mga pera pa ng Pilipinas, kulang pa yun, yung ninakaw ng tatay niya. Kailangan, kung may ninakaw yung tatay niya, kanya yun, yung ninanakawin ko akin. Dinagdagan pa nila, sinobra-sobraan pa nila. Diba? So, yun lang kanyang focus. Yung party, libreng gasolina, libre pagkain, libre security, tapos parang ikaw may-ari ng Pilipinas. Yun lang. Pero yung main na trabaho niya, which is solusyonan ng problema ng bayang Pilipinas, i-prioritize ang pangangailangan ng mga Pilipino, bigyan tayo ng dangal, wala sa kanya yun. Yung sektor ng transportasyon, i-improve. Yung sektor ng agrikultura, i-improve. Yung sektor ng edukasyon, i-improve. Yung sektor ng mga mahihirap, i-lift. Mga pabahay, libre edukasyon, mga tulong medikal. Lahat yan, pag tinanong mo siya, wala siyang alam. Pag sasabihin lang niya, yes, everything is under control, everything is good. This administration is better than other administrations. Lagi lang ganun. Pero kung titingnan mo talaga estado ng Pilipinas, wala dito si Inday. Makikita mo, iniisa-isa niya yung mga apektadong ganyan magano ng speech, hindi mga generic lang. Hindi ipokrito. Mga kababayan, freedom is never permanent unless it is defended. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope survives when citizens act together, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for: the right of every Filipino to a dignified human life. Hope survives
when our people believe they have a better future. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa. Mubarog ug makigbisog kita batok sa tanang puwersa nga musulay sa pagbuot sa atong kapalaran. Uban sa paglaom nga nagikan sa dili malupig nga gahom sa kasing-kasing sa katawhang Pilipino. Ang Independence Day mao ang atong adlaw sa paglaom nga ang kagawasan ug soberanya maugyod ang atong tinuod ug malungtarong kabilin. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan, galing. Parang ano, no? Seminay, no? Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. Galing. Mabuhay ka, Inday Sara. Konting tiis na lang. Konting tiis na lang. O, sabi nga ni Inday Sara, I'm not privy or ayaw ko na agawin ang administrasyon. Ang ayaw kong agawin ang kapangyarihan mula sa administrasyon ng mga Marcos. Kasi hindi naging sapat yung 25 years na pagsakop ng mga Marcos sa bayang Pilipinas, pagpapahirap, pagpatay, 'di ba? Panggigipit. O para rin silang mga para rin silang mga Espanyol at saka mga Hapon na pinagpapatay yung mga Pilipino. Itong mga to ang masaklap, kalahi natin sila. Yung Hapon tsaka mga Espanyol, di man natin kalahi mga yan. So kung kalaban ang tingin sa atin ng mga yan dahil sinakop nga nila tayo mababa ang tingin sa atin ng mga yan. Ang di ko maintindihan, etong mga kalahi pa natin mismo, yung mga aabuso sa atin, yung mga kalahi natin mismo, yung magnanakaw sa atin, mga kalahi natin mismo, yung mang-aabuso sa atin, parang nasa loob ng isang bahay. Magkakapatid kayo, tapos magnanakawan kayo. Imbis na sana ang awayin ninyo yung kapitbahay. Awayin ninyo, nakawin ninyo yung ihawan ng kapitbahay, yung aso ng kapitbahay, katayin nyo. Yung manok ng kapitbahay, itinola nyo. Yung panty ng kapitbahay, nakawin nyo, tapos isuot nyo, gano'n. Mas maintindihan mo pa siguro kesa yung kayo-kayo sa loob ng tahanan. Inaasahan nyo yung isa't isa, tapos sinisira nyo yung isa't isa. Yung bahay nyo na tinutuluyan, putsang ina, binababoy ninyo, tumatae kayo kung saan, umiihi kayo kahit wala kayo sa kasilyas. Tiyan, hindi nyo nililinisan. Tapos sa masaklap nito, sinusunog nyo pa. Hindi ba? Yan yung talagang hindi katanggap-tanggap. So, pinagnanakawan tayo nitong mga Marcos na ito. Ginawa ng mga Marcos yan sa atin. So, sabi nga ni Inday, hindi sapat yung 25 years para matuto tayo Nag-renew pa tayo. Yung magnanakaw na Marcos Sr., nilagyan pa natin ng bagong magnanakaw na Bongbong Marcos. Anak ng tinapay na yan. Bagamat naging parte si Inday Sara ng pagkapanalo ng mga yan, tapos nang sisihan kung ginawa natin yung ating mga assignment na aralin kung sinong mga hudas na ito. Kung ginawa lang sana natin yun, hindi natin sinisisi si Inday Sara. Dahil bagamat inendorso ni Inday Sara, bakit ko sinabi ni Inday Sara, uminom kayo ng lason, iinom kayo lahat ng lason? Pag sinabi ni Inday Sara, ako si Inday Sara, kung mahal nyo ko, kumain kayo ng tae na may bubog, kakain kayo ng tae na may bubog. Huwag nyo isisi kay Inday Sara yung huwag nyo isisi kay Inday Sara yung mga pagkakamali natin. Pagkakamali nyo yan. Oo. So kaya ngayon, yun yung sinasabi ni Inday Sara. Gusto ko bang agawin yung administrasyon ni Bongbong? Hindi. Gusto ko tapusin yung administrasyon ni Bongbong kasi gusto kong makita ng taong bayan na talagang walang Marcos na magdudulot ng mabuti sa bayang Pilipinas. Puros mga satanas yan. Walang maayos na gagawin yan. Ngayon, pagkatapos ni Inday Sara, may tatakbo ulit na Marcos. Si Sandro Marcos, tatakbo yan. Iboboto nyo ulit. Kahit, sabihin na natin, si Basti Duterte ang mag-endorso sa kanya. Iboboto nyo yan. So magsilbing aral sa atin.
Kung nagsilbing aral sa atin noong mga nakaraan, hindi natin inabot yung Espanyol, yung Hapon, nananakop sa atin, hindi natin inabot yun. Karamihan nga sa atin, hindi na rin inabot yung martial law. Pero ito, inabot natin itong, itong pananakop ng Marcos Jr. na mga bangag di umano. O, baka naman pwedeng matuto na tayo at sa mga susunod na henerasyon, ipasa natin yung galit sa mga Marcos. Oo, totoo po na mga satanas yung mga yan. Noon, pinagtatanggol pa natin sila dahil satanas din yung pumalit na mga Aquino. Pero totoo, 2 pamilya lang sa Pilipinas ang mga salot. Pamilya ng mga Marcos at pamilya ng mga Aquino at mga liberal. Wala nang iba. Yun ang dapat lagi nyong tatandaan Ito pa yung ibang mga ito maganda tong interview ni Inday. Sabi ko nga sa inyo, mamamatay sila dito. Matatay sila dito sa mga sagot ni Inday Sara dito. So, yung kaninang sinasabi ko, kumbaga, ayaw niyang agawin para makita ninyo kung anong klase ng mga politiko itong mga Marcos na ito. At baka naman sakali, matuto na kayo. O kung tumakbo man ako, maging presidente man ako sa 2028 or hindi, ma-impeach ako ngayon, siguro naman, pipili kayo ng tao na hindi konektado dito sa mga magnanakaw na pamilya na ito. Siguro naman, this time, i-endorso to ni Santa Claus o i-endorso ni Madonna yan. Tsaka ni Michael Jackson. Sigurado naman ako na hindi kayo magbababudol dun sa mga nag-i-endorso. Kaya nga kumukuha yan ng mga artista dahil binubola kayo. Kaya nga kumukuha yan ng mga magagaling na mga mag-host sa kanilang mga kampanya dahil binubola kayo niyan. Gawin ninyo yung due diligence. Tayo, bawat isang Pilipino, ina-advocate natin yan. Bawat isang Pilipino, gamitin ninyo yung ibinigay ng Panginoon sa inyo na utak. Hindi para mandugas, mandaya. Gamitin nyo yung mga utak ninyo para aralin sino ba tong taon na to. Makakatulong ba siya sa Pilipinas? Ito bang tao na to matino? Ito bang tao na to ay galing sa lahi ng mga impacto? Ganyan. Ganun ang gawin natin mga bossing. Inaasahan natin yan sa 2028. Whatever happens, whether VP Sara will run for president on 2028, whether VP Sara will get impeached and someone else will take her position, take her yung slot para diyan sa presidency sa 2028, aralin nating maigi. Ano pa yung mga sinabi ni Inday Sarang nakakaulol? Sigurado ako si Claire Castro bukas bubula na naman bibig niyan. Si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ang naging pagdiriwang dyan? Nikki, mismong si Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan dito sa Rizal Park sa Davao City. Nag-alay ng bulaklak ang pangalawang Pangulo sa ribulto ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dumalo rin si Davao City Vice Mayor Rigo Duterte at iba pang security cluster at empleyado ng lungsod. Matapos ang aktibidad, nagpaunlak ng panayam si VP Sara. Binigyang diin ng bise na hindi lamang sa pananakop ng mga dayuhan nawawala ang kalayaan ng bansa, kundi maging sa korupsyon umano sa gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino. Nikki. Bril, may umuugong daw na banta umano sa seguridad sa Malacanang ngayong araw pa mismo ng kalayaan. May pahayag ba dito? Meron na naman daw umuugong na banta sa Malacanang. Utang ina niyan. Sila nga yung banta sa Pilipinas. Mga taga Malacanang, ang banta sa bayang Pilipinas. Putang ina niyan. Walang may gustong pumunta siya sa Malacanang ngayon dahil sa bulok yung mga nakatira riyan. May banta sa Malacanang. Walang hiya kayo. Kung meron man nagbabanta dyan, sila yan, mga magnanakaw. Yan yung mga gusto nilang ipagkanuno na mga kasama nila sa magnanakaw. Sila nagbabantaan malamang. Tiyanginan yan. Hindi bantay. Kung may mangyari man dyan sa Malacanang, walang pakialam taong bayan na dyan. Kung masunog nga yan mamaya at masunog sila sa loob niyan, walang sigurado ako, walang mag-aalala banta sa Malacanang sinasabi ninyo. Merong banta na taga Malacanang, meron. Mga taga Malacanang na banta sa buhay ng mga Pilipino, marami. Yan ang totoo, banta sa Malacanang. Benta siguro. Sara. Nikki, wala raw impormasyon si VP Sara tungkol dyan.
hindi rin daw niya pangungunahan ang anumang panawagan para sa isang people power. Dagdag pa ng bise, hindi umano niya kagustuhang agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ni VP Sara. Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Yan, nakita nyo, di ba? Palakpakan. Ang galing talaga ni Inday. Wag, sabi ni Inday. Kayang-kaya na ni Inday. Sa totoo lang, kayang-kaya niya nang agawin yan eh. Alam ninyo, noong yung nangyari dyan sa May Luneta, di ba? Yung napakaraming mga kapatid nating iglesia na nandiyan dyan, nagpunta dyan, di ba? Actually, 2 beses na yan eh. Yung pangalawang beses na nagpunta sila dyan at nag-rally sila dyan. Tapos may rally din dito sa may bandang White Plains, sa may Camp Aguinaldo, di ba? Alam mo, sa totoo lang. Si Inday Sara, kung tumayo siya, pumunta siya sa may Camp Aguinaldo, kung ginawa lang niya yung ginawa ni Gloria Arroyo na niligawan niya na yung mga dapat niyang ligawan nung panahon na si Erap ay gusto nilang patalsikin. Nung panahon din ni Cory, yung niligawan nila yung mga militar para bumaliktad kay Marcos Sr. Kasi yun lang naman talaga eh. May tao na. Nandiyan na yung tao. Galit na yung tao. Kaya lang, isinama nila sa corruption yung armed forces eh. Ganito ginawa nila dyan. Ito, tingin ko lang malamang mali ako, fake news pwede lang. Sa isip ko lang naman to, pwedeng mali ako. Pero ang ginawa nila, mga bossing, di ba nakita nyo may mga video si Zaldico, may video si Romualdez na tinatawagan nila yung mga generals, parating na yung mga bonus nyo, approve na yung budget, and so on and so forth. In-involve nila yung mga sundalo. Kumbaga, yung mga sundalo hindi man mga korap yan, pero isinama nila sa korupsyon. Sa ayaw at sa gusto ng mga militar, lalo yung mga opisyal, sinama sila sa mga korupsyon. Ayaw man nila sigurong tumanggap, pero binigyan sila at wala silang choice kung hindi tanggapin yung mga pinagbibigay sa kanila. Otherwise, tatanggalin sila lahat sa posisyon pag hindi tinanggap to. So anong ibig ko sabihin? Pinilit kang tanggapin yung isang bagay, tapos gagamitin yun sa'yo ngayon. Yung mga bagay na yun. Kasi may ebidensya sila na tumanggap ka eh. So sasabihin nila ngayon, tatalikod ka sa akin, may ebidensya ako sa'yo na tumanggap ka. So kung babagsak ako, babagsak ka rin. Kaya takot yung mga militar, lalong-lalo na yung mga opisyal na lumaban sa gobyerno kasi idinamay sila sa corruption. Hindi man corrupt yung mga militar natin, pero pinilit sila na maging corrupt ng corrupt na gobyerno na ito. We go down, you go down also. Kaya magtataka kayo bakit yung mga generals galit na galit sa Marines, ganito, pare-parehas sila ng sinasabi, bakit may parang may kumpas, bakit dinidisown nila yung sarili nilang kalahi ng mga ex-Marines. Kasi nga, pag bumagsak si Bongbong Marcos, syempre tatalikod yung mga sundalo, 'di ba? Pag talikod ng mga sundalo, sumama dito sa mga tao na magre-revolusyon laban sa gobyerno. Syempre sabihin, ikaw, puta kawatan ka rin. Nagnakaw ka rin 'di ba? Binigyan kita, pinilit mo lang naman ako, tinanggap mo pa rin. So ganun yung nakikita ko na nangyayari ngayon. Bakit itong mga militar natin hindi natin makasama sa pakikipaglaban? Kasi nga in-involve sila at hawak sila sa liig para silang hostage baga. So yung mga yan, waiting na lang sila talaga na matapos tong administrasyon na ito. Sa totoo lang, kung si Inday Sara gusto niyang agawin yan, maagaw niya yan eh. Pupunta ako sa kung ako si Inday Sara, pupunta ako sa Armed Forces. I will set a meeting with them. May kipag-meeting man yan mga yan sa akin, sigurado. Pagdating ko doon, kasi ang ginagawa ng gobyerno, sila yung nauunang pumupunta. Pumupunta sila doon para ipaalala sa mga yan, tangina ninyo, magkakasabwat tayo. Tangina ninyo, nagsitanggap kayo lahat. Yung mga yung tinanggap mo, akala mo galing sa mabuti yun, hindi. Galing sa masama yun, pucha, damay ka. Kaya sila nagpupunta. Ngayon, kung nagpunta si Inday Sara doon, madali naman sabihin sa mga militar natin. Kasi ang kinakatakot lang naman ng mga militar natin, alam mo kung ano, yung mawalan sila ng pensyon pagka nag-retire sila. Yung mapakinabangan nila yung haba ng kanilang paninilbihan, lalong-lalo na yung mga opisyal. Yun lang naman ang importante sa kanila. Kaya nga, ang panakot doon sa mga ex-military, generals specifically, na kaya pinakot nila yung mga nagsasalita, tanggalan sila ng pensyon. Kasi yun lang naman ang inaasahan talaga nila pagka na-survive nila lahat ng hazard ng pagiging sundalo. So pwede naman pumunta si Inday doon. Tapos sabihin ni Inday, I know na lahat kayo ay nasangkot, nakatanggap or anuman. Sa anumang paraan, alam ko na nakasama kayo sa ginawang kahayupan nitong gobyerno na ito. Let us assure everyone na kapag sumama kayo sa akin,
Pinagtanggol nyo ko kasamang taong bayan na agaw natin ang kapangyarihan kay Bongbong. Lahat kayo, hindi ko hahabulin. Lahat kayo, hindi ko hahabulin. Ito ang itatalaga kong bagong department, AFP chief. Lahat kayo sisiguraduhin ko na kung ano man ang inyong mga kasalanan ay hindi. Magpirmahan tayo ngayon. Hindi kayo hahabulin. Yan lang naman ang pinangahawakan nila sa inyo na hindi kayo makakabaliktad dahil idinamay nila kayo sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas. So ipinapangako ko lahat ng mga matatanggal na mga opisyal pag ako na presidente, ibabalik ko lahat yan. Kaya ng presidente yan. Lahat kayo, wag kayong matakot kung tatanggalin nila kayo sa trabaho dahil sa pagtalikod ninyo, huwag kayong mag-alala. Mananalo ako at pag ako na, mahaba yung panahon na pagsasamahan natin, 3 years plus 6 years, i-reinstate ko kayo lahat ng mga pinulitika nila and so on and so forth. Ganun ang gagawin. Kung talagang si Inday Sara gusto lang niya talagang tapusin to, agawin sa mga Marcos, andali. Lahat na ng recipe nandyan eh. Ang wala na lang is yung tumayo siya at makipag-deal siya sa mga militar para makasama natin. Yun na lang ang kulang. Pero ginawa ba ni Inday Sara? Kayang-kaya niyang gawin yun. Mahal naman ng mga sundalo ang mga Duterte, lalong-lalo ng mga polis. Mahal ng mga Duterte. Mga Duterte lumaban sa mga sa mga NPA. Tapos ngayon yung administrasyon ngayon, yung same NPA na pumapatay sa mga militar, kakampi nila ngayon. So ayaw ng mga militar yan. So kung ginawa ni Inday Sara yun, sigurado ako presidente na si Inday Sara ngayon, napatalsik na yan. Pero hindi ginawa ni Inday Sara yan. Bakit? Para matuto kayong lahat. Para miski si Inday Sara, tingnan natin, pag-aralan natin sa 2028 ba dapat natin siyang iboto? Magiging kasing galing ba siya ng tatay niya o baka maging magnanakaw siya katulad ni Bongbong Marcos? Di ba yun yung natin, yung sinasabi ni Inday Sara dito na, gusto kong makita ninyo. Hindi enough yung 25 years na pagnanakaw ng tatay niya. Gusto kong makita ninyo sa 6 na taon na panunungkulan nito ni Bongbong kung anong gagawin niya sa bayang Pilipinas. At siguro naman, sa susunod na may mga presidenteng tumakbo, putsang na titingnan nyo na ngayon yung kanyang track record. Titingnan nyo na ngayon yung kanyang kakayanan. Titingnan nyo na ngayon kung talaga bang itong tao na ito mapagkakatiwalaan o hindi. Yung sinasabi ni Inday Sara dito, ang galing-galing ng na ito ni Inday. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Alam ko na sasabihin na naman ni dyan. Alam ko na sasabihin ni Claire Castro na naman yan. Maglalabas na naman ng picture yon. Sinong walang hiya? Di ba ito yung tatay nila walang hiya? Di ba ito yung tatay nila ganito, ganyan, ganito? Gago, hindi na yun ang usapan ngayon. Kasi yung walang hiyang tatay nila, naayos ang bayang Pilipinas eh. Napaganda bayang Pilipinas eh. Itong walang hiyang amo mo, ano mo ginagawa sa bayang Pilipinas? Dinudurog, sinisira, walang hiya kayo. Nikki, nandito tayo ngayon sa labas ng Ateneo de Davao Senior High School Campus kung saan dito sa loob ng eskwelahan pansamantalang nakaburol ang mga labi ng Ateneo. Ayun, yung isa pa yan, yung Ateneo na yan. Diyos ko po, itong Ateneo, eskwelahan ng Ateneo na ito, mga bossing ha. Putang ina talaga nitong mga taga-Ateneo. Alam mo, sila yung mahilig bumanat sa mga Duterte. Human rights, EJK. Hipokrito ang mga putang ina, mamamatay estudyante ang mga buwisit. May namatay na 2 estudyante tapos hindi nila sinasa publiko kung ano yung totoong nangyari, hindi nila sinasabi kung ano, nanahimik sila, nag-ingay yung pamilya ng mga namatayan. Tapos pati yung mga dating mga players nila, ganito na pala yung ginagawa nila. Hindi lang namatay yung ibang mga players nila, nagkataon lang dito may namatay na 2. Pero yung mga dati pa pala, ganun ang ginagawa nila sa mga player nila, putang ina, kala mo mas matindi pa daw sa militar yung training. Diyos ko po, estudyante yung mga yan eh. So, ginugulpi nila itong mga player nila. Binababoy nila yung mga player nila. Tapos ito pa, nangangamata yung mga player nila. Anong tawag mo diyan? Hindi ba extrajudicial killing yan? Hindi ba human rights violation yan? Meron kayong kontrata sa bawat estudyante na kapag nag-enroll sila sa inyo, meron kayong aktibong kontrata na pangangalagaan ninyo yung kanyang well-being. Bibigyan nyo siya ng magandang environment, safe na environment. Tapos, pinahihirapan nyo. Okay man lang yung training sa basketballan, pero yung putang na nilulunod nyo. Yan, magiging shokoy ba yung mga yan? Anong klaseng training yan? Putang ina nyo, pinahihingan nyo sa ilalim ng tubig. Ba't doon ba magbabasketball yan sa ilalim ng dagat? Ang ina tong Ateneo, yung hayop na ito. Ang yayabang. Mga pari din, yung mga nandiyan dyan, putsang ina self-righteous. Mga nakaupo sa kanilang mga high moral horses. Putsang ina niyan. Tapos, galit kay Duterte. Bastos si Duterte. Sinaktan ni Duterte yung mga Pilipino. Extrajudicial killing. Tapos, putsang ina, namatay yung estudyante ngayon. Yung kanilang coach, ayaw nilang ilabas. Ayaw magbigay ng tapos sinusupress yung mga impormasyon.
tinatry patahimikin yung mga yung mga tao, mga namatayan. Babayaran na lang siguro, baka ganun lang sa kanila dahil mayayaman sila eh. Tingin nila rito sa mga to, mahihirap lang, baka sa pala lang natin ng pera, hihinto yan. Pero ang punto rito, napaka-hipokrito ninyo. Gusto ninyo ng accountability, gusto ninyo ng transparency, tapos kayo dyan sa eskwelahan ninyo, wala kayong transparency, accountability, putang ina ninyo. Mga hipokrito kayo, mga atinista kayo. Oh, hindi naman lahat, pero hindi sa yung eskwelahan, yung pamunuan ng eskwelahan, putang ina niyo, may parali-rally pa kayo na nalaman, anti-Duterte, mga berdugong mga Duterte. Tapos anong ginagawa niyo sa mga estudyante niyo? Ang taki mo pala, putang ina niyan, ang basketball court, wala man alon diyan. Meron lang yung dalawang court magkabila, tapos tabla man yan. Magdidribble ka ng bola, simpleng-simple lang naman, isushoot mo dun sa hoop. Kesyo sa malayo ka, sa malapit, idakdak mo, putang ina, gusto mo tumambling ka, sumama ka sa loob ng basketballan. Sumot ka mismo sa ring, okay lang. Putang ina yan, mag-training kayo sa ilalim ng tubig. Gago kayo. Ano kayo, si Aquaman? Tarantado tong mga hayop na ito. Di ba? Anong klaseng training yan? Utang ina, kung gusto nyo lang pala yung mga estudyante, pahabaan ng hininga na hindi sila hihinga. Putya, di sana, dyan na lang sa bahay. Tapos, tinakpan nyo yung mga ilong nila. At least makikita nyo kung nagkukulay blue na. Kung nagkukulay blue na, pwede nyo nang pahingahin uli. Pero putang ina, ang lakas-lakas ng alon dyan. Sa Aurora na yan. Putya yan. Surfing capital na nga yan eh. O surfing spot yan dito sa Pilipinas. Palangoyin nyo yung mga bata. Hindi naman swimmer ang mga yan, basketball player yan. Naintindihan ko pa ko, swimming team yan. Hindi naman swimming team yan, mga gago kayo. So pinagtripan nyo yung mga bata, pinaglaruan nyo yung mga bata, inabuso nyo itong mga bata, yung mga katawan ng mga bata. Oh, tapos ano nangyari? Namatay. Anong ginawa nyo? Pinatahimik ninyo. Ano masasabi ni Inday Sara dyan? Student athlete na si Rene Butterbonia. Ayon kay VP Sara, ikinalulungkot umano niya ang trahedyang nangyari sa basketballista. Kasi kaisa raw umano niya ang pamilya ng biktima sa panawagan ng hustisya para sa kanya. Nikki. Yan ang Express Report ni Bril Montalvo, live mula sa Davao City. Sigurado magagalit na naman sila. O, tingnan natin yung sasabihin ng mga sikat na mga sports analyst patungkol dito. Kasi sinabi ni Inday Sara may negligence ang Ateneo eh. O, tingnan natin si Kinito Henson kung anong sasabihin niya tungkol dito sa Ateneo na to. On BNC's The Scorecard, veteran sports writer Kinito Henson raised concerns over the decision to keep Ateneo head coach Tab Baldwin and other members of the program from speaking publicly while the fact-finding process is... Tinan mo, pinipigilan nila yung coach magsalita. Bakit? Akala ko ba ayaw nyo pigilan yung pagsasalita ng taong bayan, freedom of expression. Kayo pinipigilan nyo yung tao na magsalita para ilahad kung ano nangyari, what transpired, anong klaseng training ginawa nila dyan. Sino ba ang may sanction yan? Oh. Walang niya kayo. So pinatatahimik nyo. Bakit? In the hopes na maareglo nyo itong mga namatay, ganon. Total, dalawa lang naman yan. Total, mahirap naman yan si Butterbonia. Oh, breadwinner panganay. Pangarap daw niya na maiahon sa kahirapan yung pamilya niya. So kayo na mag-aahon sa kahirapan, ganon. Walang hiya kayo. Oh. Ongoing. I think it's inhuman for Coach Tab and some of the other management members of the team not even going to the family of Bobby. It's inhuman. Yung Ateneo, hindi man kayo nagpunta sa pamilya kahit sa burol man lang. Tanginan nyo, kung makapagsalita kayo sa gobyerno ng mga Duterte, akala mo kalinis-linis nyong mga hayop kayo. Tapos may namatay, estudyante nyo, ni hindi kayo nagpunta, hindi kayo nag-reach out, hindi kayo nagpaliwanag. Ang ganyan ang mga mayayaman sa Pilipinas, mga bossing. Ganyang kademonyo yung mga yan. Jesuita pa kayo. Jesuit ba ang Alam ko Jesuit Santo Tomas, UST. Walang hiya tong mga ito kung makapagsalita kayo sa mga Duterte, parang sila ng pinakamasamang tao, yung pala mamamatay tao kayo dyan. Butterbonia to explain what happened. I mean, they deserve an explanation from no less than Tab. It was Coach Tab and team manager Epoch who recruited this boy, who recruited as well si Divine. So, the promises they made for these recruits to go over to Ateneo, nawala. Their dreams vanished into thin air, disappeared. Those lights are gone. So we need to be able to find out accountability.
Henson said the silence surrounding the incident has only deepened public interest in the case, particularly among the families of Kasi dito, ito, laban na to ng mahirap versus mayaman eh. Akala siguro nitong Ateneo, kaya nilang bayaran na lang yung pamilya eh. Parang alam mo yun, nasagasaan lang yan, tapos bayaran mo na lang para manahimik. Akala siguro nila ganun eh. Hindi papayag si Atty. Torion at saka itong si Jimmy Bondoc, putang ina. Hindi sila papayag na ganun lang, putya Ateneo. O, mananagot kayong lahat. Ang ina ninyo, kala ninyo victims who continue to seek clarity on the events that led to the drowning deaths of the two young athletes. Henson said the focus should not yet be on assigning blame, but on establishing the facts and determining whether there were lapses in judgment, supervision, or safety protocols. And I feel some lawyers are involved here. This some kind of a legal strategy that they're employing. This gag order completely makes no sense. And if at all, it strikes at the heart of those who are bereaved and those who are grieving over the deaths of Bobet and Divine. At the same time, Henson questioned why individuals who were present during the incident have not yet been given the opportunity to publicly explain what took place, saying the families deserve a full account of Imagine, pati yung mga kasama nilang mga players, yung mga bata, siguro, sinasabi nila, pag nagsalita kayo, tayo ninyo, wala na yung mga scholarship. Marami kaming contact sa PBA. Gusto nyo mag-PBA, putya kayo, wala kayo. Yung mga alumni namin, mga abogado ya, senador, mga kung sino-sino yung mga alumni natin, putya, pag sinira nyo yung eskwelahan dahil sa mga salita ninyo, maniwala kayo, wala na kayo lalo magiging future. Naku po, hindi malayong mangyari yan. Hindi ko sinasabi nangyayari yan. Pero hindi malayong mangyari yan. Putang ina, mga matapobre mga nakatira dito, mga alta de sosyedad to mga nakatira dito. Para sa kanila, buhay lang ito. Alam ninyo, sabi, gagamitin natin yung lagi ninyong sinasabi sa mga Duterte. 'Di ba? Kasi ang mga namatay sa mga Duterte, mga kriminal eh. Mga adik, mga pusher, mga nanlaban, hindi ba? Sasabihin nila, one death is too many. O ngayon, 2 deaths. 'Di ba? One death is too many. Ganun din 'yan. Putyang ina, siguro sa kanila 2 buhay lang 'yan. Mayayaman naman tayo, marami man tayong pera, bayaran natin 'yan. Bigyan natin tag 10 million, tingnan ko hindi manahimik mga 'yan. Bigyan natin 20 million, kayang-kaya natin 'yan. Tingnan ko hindi manahimik mga 'yan. Pera-pera lang 'yan. Baka ganun nga yung iniisip ng mga 'yan. Baka hindi ko sinasabing ganun ha. O sinasabi ko lang na kasi nga hindi sila nagsasalita eh, hindi sila nagpapaliwanag eh. So mag-a-assume tayo kapag ganyan. Para si Bongbong din, 'di ba? Sabi nung kapatid, addict daw siya. Di naman niya pinagtatanggol sa sarili niya. So, anong ibig sabihin nun? Addict talaga siya. O, mga player, ganun ang sasabihin niya. O, ikaw, gusto mong maglaro? O, tangina, sige, magsalita ka sa media. Magbigay ka ng opinion mo. Kung ano nangyari doon, pucha ka, tapos ka na. Kahit sa interbarangay, di ka na makakalaro. Di ba? O, yan yung mga yan. Kaya hindi nagsasalita kahit yung mga kasama nilang player. O, lalo na yung coach. O, hindi rin makapagsalita. Tinatago nila. Nung recruiting, nire-recruit yung bata. Pucha, nandiyan siya. Siya ang nandoon. Pinapangakuan ng langit at lupa. Tapos yun na pala yung katapusan niya. Mama, 19 years old. Ang galing ng batan to. Lumalabas ngayon mga highlights niya sa sa Facebook feed ko. Grabe, bata pa 19 years old, nakikipagbakbakan na may future talaga. 2 years pa itong batan to, unstoppable to. Para tong sila Abanto, tatandaan niyo si Abanto, yung Ilocano na naglaro dyan sa Gilas, Pilipinas, as ngayon nasa ibang bansa na. Magaling tong bata na to, para siyang ganun. May future man sana ito, may ahon niya sana sa legal na paraan yung pamilya niya. Eh hindi, parang mangyayari, kung makakaahon man yung pamilya niya sa hirap dahil dito sa tulong na ibibigay sa kanila, o bribe o kung ano man, yung danyos na ibibigay sa kanila natin para manahimik sila. Pero imagine mo, buhay ang ibinuwis. Kaya naman niyang magbuwis ng buhay niya sa magandang paraan para may ahon ng mga ito eh. Pero yung maging kapalit yung buhay niya para lang may ahon itong mga ito, kasi iniisip ng mga elitista na yan, eh gusto naman nila makaahon sa hirap, iahon natin sa hirap yan, tapos na problema natin eh. Diba? Ganyan naman mga hayop na yan eh. Events. He also expressed concern over previous accounts from former players about the program's training methods, which have resurfaced on social media in the wake of the tragedy. Meanwhile, the UAAP has said it will wait for the results of the ongoing investigations before determining whether any disciplinary actions are necessary. Disciplinary actions lang, dapat yan kulong. Kulong yung coach tab, ikulong yung coach, yung kung sino pa yung mga kasama doon. Lahat ng mga nag-oversee nung team building, kaya nga team building, putang ina ninyo, dapat masaya yan eh. Dapat may matututunan sila dyan na kabutihan eh. Putang team building, papatayin pala sila, parang hazing pala yan, fraternity yarn. Inan yan. Basketball player, palalaruin mo sa ilalim ng tubig, kung di ba kayo mga gago?
Tingnan ninyo, anong mga utak meron kayo? Ang yayaman ninyo, bumili kayo ng bagong utak. Oo, ang yayaman nyo, mayaman eskwelahan nyo, bumili kayo ng mga utak, putang ina ninyo. Oh, ba't kami galit? Putang ina, isang mahirap, ang may pangarap, makaahon sa buhay. Putang ina, pinatay ninyo yung pangarap niya. Tapos, ngayon gusto nyong pagtakpan yung mga pangyayari na yan. O, ganyan kayong mga mayayaman. Walang hiya kayo talaga. Tama na yan. Naggalit ako eh. Oh, 'di ba? Yung eskwela natin na 'yo, pinahihinto yung visit na 'yan. Oh, ito pakinggan naman natin yung pakinggan naman natin yung dito naman tayo sa 18 Marines. Oo, yung kanilang interview kahapon Oh, pakinggan natin 'to. Oh, kasi 'di ba, pinapunta na sila sa sa ombudsman. Oh, pinapunta sila sa ombudsman para magpaliwanag. May hearing sana kahapon eh. Oh, 'di ba? Sinabi ko sa inyo may hearing sana kahapon. I was also expecting. Kaya lang hindi natuloy yung hearing na 'yon kasi nga putya pinadlock yung Senado. Pinadlock yung Senado, tapos kunyari na-hack yung na-hack yung kanilang website, tapos kung may sinasabi daw si Matibag na siya na mayroon daw threat sa Senado. So hanggang kailan to ipapadlock? So, pag bumalik na kayo mula sa pag-i-excursion nyo dyan sa Mindanao, tatanggalin na yung padlock, gano'n. Wala nang threat pagka gano'n. Hanggang kailan tong threat na to? Hanggang Lunes lang ba? Hanggang ngayong Webes lang ba? Para hindi mag-conduct ng Blue Ribbon Committee? So, kapag Blue Ribbon Committee na ni Erwin Tulfo yan, wala nang threat yan, balik na ulit kayo sa Senado, gano'n. Ang gulo talaga nito nangyayari sa Senado na to, delikado talaga ito. Oh, so ngayon, huwag kayong mag-alala kasi meron akong information na nakuha na whether they like it or not, itong hearing na Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta mangyayari. Kung hindi diyan sa loob ng Senado, okay lang. Basta mangyayari yan, mga bossing. At sanctioned yan ng totoong Senate leadership ni Cayetano. At mga boss, meron pang bago. May 14 na lalabas na mga militar, tas may 7 pa. So 14 plus 7 may 21 pa. Imagine may 18 na, meron pang 21 na magte-testify at magsasabi ng mga pagnanakaw kung saan sila nagdi-deliver o sino man ang mga sangkot dito, meron. Kaya talagang tain-tai sila, mga bossing. Ano masasabi ni Baligod dito sa balitang to? 50 isang beses lang? Isang deliver lang? Yes. Hindi nyo deliver na ako. Ilang maleta na? Ilang large maleta, sir? Mga large, medium, o small pa yan, sir? Alala ko pong ilang maleta, basta 20 pa tayo sa may deliver na. So, isang delivery lang? Yes. Senator, bigyan mo na sa guide. Rango lang. Senator or Congressman? Yun lang. Yun lang ang pangalan. Marami naman sila. Congressman. Congressman. Very fruitful naman, no? So, nabigyan ng PUA. Congressman, 20 maleta. Sino yan? Diba? Yun yung sinasabi natin dito Panfilo Lacson Wala kang ni isang congressman na pinangalanan o pinakasuhan. Diba? Ikaw lang naman ang nag-conduct ng hearing laban dito sa flood control scandal na ito. Hindi nag-conduct ng hearing ang Congress kasi nga, paano siya magka-conduct ng hearing? Sila Sila yung mga magnanakaw So sinabi mo, merong mga congressman. Sinabi din dyan mismo sa Senado na may mga congressman. Kung kaya mong pakasuhan yung mga kasamahan mong senador, mas kaya mong pakasuhan yung mga congressman. Di ba? Hindi mo man sila kano-ano Itong mga senador, at least kaibigan mo, yung mga congressman, hindi Pero wala kang pinakasuhan na kahit na isang congressman. Puro senador lang. Bong Revilla, Jinggoy Estrada. Kasi nga politika. Walang hiya kasi wala kayong wala naman kayong concern sa Congress Kung ano mangyari doon, wala kayong pakialam Hindi nga natin alam kung yung mga sangkot na mga congressman dyan, kung nakapagbigay ng pera sa inyo para hindi nyo sila idamay. Congressman, imagine. Kahit isang congressman wala nakasuhan. Yung mga kaso ng congressman hindi pa galing mismo dun sa Blue Ribbon Committee hearing. Tarantado talaga ito si Ping Lacson Bading talaga Ang isa sa mga 18, si Johnny Butuan, na ibahagi ang lahat ng kanyang nalalaman. At nakita rin ng mga panel of investigators na yung yung laman ng kanilang joint affidavit ay lang yon, parang kumbaga teaser, no? Para magkaroon lang ng investigation at maraming ibinahagi ng mga informasyon. Sir, can we know kung yung specific part i-witness? Well, I can tell you in general terms, no?
Kasi pag pumasok kasi tayo sa ombudsman, may confidentiality na yung proceedings. So, nagbigay ng karagdagang detalye doon sa mga nilalaman ng joint affidavit. So, halimbawa, sinabi nila nag-deliver kami ng pera sa ganito, saan nanggaling yung pera? So, sinabi nila na galing sa ilang contractors, yung minsan naman ay galing sa bangko mismo, no? Na malakihan ang withdrawal, etc. Saang bangko yan. So, sinabi yung mga detalye. So for the record po, isa po siya sa nakapag-deliver ng pera? Oo. Lahat yung 18 naman nakapag-deliver. Sir, dun sa delivery, may mga pinangalanan ba sa ano yung naging papel niya? Yes. Sabi ko nga, I cannot share with you the details now, but general, nagbanggit siya kung sino yung pinadalhan, paano nila dinala, saan nanggaling yung pera, etc. No? So, ganun to. So, personal involvement niya. Yes, oo. Sir, so mga lawmakers ba ito? Tama na ba ito? Well, yung mga nakapangalanan sa affidavit nila, yun na yun, no? Nagbibigay lang kami ng karagdagang impormasyon para mas malinaw. No? Katulad nun, nung isang mambabatas, sabi niya kasama siya sa pagde-deliver, so saan nanggaling yung pera? Okay, no? So sinabi, iba-iba kasi yung pinanggalingan ng pera, tapos iba-iba rin yung kasama ko nung nagde-deliver kasi hindi lang minsan, kundi maraming beses. Sir, siya, with regard to, say, Sir Johnny, no? Ilan yung mga lawmakers na pinag-deliver niya personally? Hindi ko matandaan, no? Sir, Halika dyan. Sir, ilan yung lawmaker yan na ikaw mismo yung nag-deliver? Kita mo yung pera, paano yun? Ilan yan? Or na, sir? Sir, application. Ito lang po sir yung mga panggila ng mga pangalan. Sinabi mo lang naman kayo sa mga ilan yan, ang lawmaker? May isang lang po yung ako na nakapag-deliver ako sir kay... Mauna mo na. Ilan? Ilan po sir? Ilang maleta po yan, sir? Huwag tayo magbanggit ng pangalan. Okay sir, pero ilang lawmakers sir? Isa po. Ilang deliveries po? Isa lang po sir. Isang beses na. Pero ikaw talaga yung nag-fit, kita mo yung laman sir? Opo. Sa mismong bahay ng lawmaker? Yes sir. Magkano? Large ba yun? Mismong bahay, nako si Kimbo yan. Hayop yan. May pusit naman po. Mga rough estimate, mga magkano yan? Hindi po kayo si sir eh. Pero sir, sabi niyo doon may post-it eh. Eh, sa post-it doon nakalagay yung amount. Opo sir. Magkano yung nakalagay sa Bisa po, yung nakita ko doon sir is may 40M. May 50M. Isang beses lang? Isang deliver lang? Yes po. Hindi nyo may deliver na ako. Ilang maleta na lang. Ilang large maleta, sir? Mga large, Hindi ko medium, po o small pa yan, sir? alala kung ilang maleta. Basta 20 pa tayo sa may deliver na. Sa isang delivery lang? Sir, ano nangyari to sir? Sa nung ano sir, last November 21, 2023. 23. 20. Sir, ano ba to? Yun na lang sir, bigyan mo lang sa November Senator or 2023. Congressman? Ano po? 23. Senator, bigyan mo lang sir, kahit rango lang. Senator or Congressman? Yun lang, yun mo lang ang pangalan. Marami naman sila. Congressman. Congressman. Sir, speaking of congressman, 4 House members filed cyber libel and related charges against you and the 18 security personnel. Sir, how do you respond to this multiple Well, it's complaints? their right. It's their right to file complaints against us, and it is also our right to respond to those complaints. You know? And okay lang yun, normal. We're not bothered. Okay lang. You're not concerned na 4 na yung nagpa-file sa inyo, no? Hindi lang 4 eh. Parang 8 na. Wala na, sir. Bali ganun ang magiging procedure. Anong sabi ng Ombudsman? Ba't daw nila ginagawa? Anong objective? Proper build-up of cases na ito. Aha. Step before Sandigan Bayan. Okay, so sir, fact-finding to case build-up Yeah. to eventual PI siguro yan. Oo, sa Sandigan. No, PI na ito actually. Ang mangyayari dito, after makuha yung mga affidavit, ipapadala nila sa respondents. Yes. Then mag-submit sila ng counter affidavit. Yan yung mga nangyayari sa 18 Marines ngayon, pakinggan natin mga bossing. Huwag nating kalilimutan to. Importante to mga bossing. Napaka-importante. Huwag kayong magsasawa dito sa balita na ito kasi ito lang yung meron tayo laban dyan sa mga putang ina mga magnanakaw na yan. Ito lang. Kaya huwag kayong magsasawa dito kahit paulit-ulit nating ibalita to, panoorin nyo pa rin, i-like nyo pa rin, i-share nyo pa rin kasi tayo naniniwala na
may mga tao pa tayong kailangang kumbinsihin. At kung hindi natin to paulit-ulitin, sila paulit-ulit lang silang tinitira nila sila Inday Sara. Tayo rin, paulit-ulit din tayo na i-expose yung mga katiwalian nila. Kung hindi tayo lalaban sa kanila, may pondo sila tayo, meron tayo numero eh. Hindi tayo talaga mananalo. So kahit nga paulit-ulit, go lang. O kasi titingnan nyo, pakinggan nyo itong balita na ito. Tinanong sa taong bayan, noong nakaraan, nagtanong tayo kung tungkol sa Senate President. Ito, tungkol sa kredibilidad ng Brave 18. O, tingnan nyo yung pulso ng taong bayan, ha? Natin ang pulso ng bayan kaugnay po sa kredibilidad ng Brave 18 at sa lahat ng kanilang inilahad sa Senado. Alamin natin ito. 50-50 kasi may paniniwala ko, mayroon naman na hindi ko paniniwala kasi maaari dito tama sa sinasabi nila sa kabila na baka para agawin yung atensyon sa kabila tungkol sa flood control, di po ba? Ito naman, panalag nila para yung sa, hindi naman, panalag nila para hindi maano yung dito kay Sara Duterte. So, ang iniisip ng mga tao, may mga tao pa rin na nag-iisip na itong ginagawa ng 18 Marines is para lang ma-divert yung kay Inday Sara or para at least meron silang parang sinasabi nila na hindi masyadong para madepensahan si Inday Sara or itong 18 Marines na ito ay konektado sa mga Duterte kay Inday Sara o sa pagtakbo ni Inday Sara. Ganun ang nasa isip ng mga tao eh. Ngayon, kung hihinto na tayo ngayon magbalita tungkol dito, mas maano sila. At tapos, mas malakas yung balita na, yung 18 Marines, ganito, basura yan, 18 Marines, ganyan. Basurero yung mga yan. Walang mga kredibilidad yan. Kung yun yung mas malakas na boses, wala tayong makukumbinse. So, ang responsibilidad mo ngayon is, ipakalat itong mga vlog na ganito para makarating sa mga tao na ito, maliwanagan sila. Oo nga naman. Anong mahihita ng 18 Marines sa ginagawa nila? Delikado buhay nila. Di man sila nagkakapera. Kung nagkakapera man sila, magkano kung magkakapera man sila? You think kung yung sinasabing binabayaran yung 18 Marines ng 5 milyon, you think it's enough para sirain mo yung buhay mo? 5 milyon lang? Di ako papayag. Kung ako, halimbawa, mapapabayad ako, di ako papayag na 5 milyon lang. Ano lang mabibili ng 5 milyon? Hindi nga makakabili ng bahay at lupa yan. Di ba? Hindi lang ako magdidelikado, pati mga anak ko. Malalagay ako sa history ng Pilipinas. Kung magsisinungaling ako, di ba? Hindi naman habang panahon na nandiyan dyan sa posisyon yung mga kakampihan ko. What's in it for me? Nagnakaw ba ako? Wala silang benepisyo eh. Wala nga silang magandang makukuha. Ang bukod tangi lang na magandang makukuha nila sa mga pinagagagawa nila, yung makalaya ang bayang Pilipinas mula sa mga magnanakaw na mga ito at hindi na magnakaw muli eh. Yun yung inaasahan nila. Nagbuwis ng buhay ang mga ito para sa bayang Pilipinas eh. Magkano lang ang sweldo ng sundalo? Ito pa kaya? Babayaran mo sila para magsalita ng ganito? Sisirain mo yung buhay mo sa ganyan? Ang lalakas ng mga kalaban nila, mga taga-gobyerno. Hindi ba? Kaya nga, sinisiraan sila ng sinisiraan ngayon eh. Yung bang kanila mga sinasabi, dinideny ba nila? Yung kanila bang mga sinasabi, pinakikinggan? Hindi. Sinisira lang yung reputasyon nila. Kasi nga, yun lang ang abot ng utak ng mga Pilipino na hindi naman mahilig sa politika. Sinungaling yung mga yan. Wala yung mga yan. Pero kung itong vlog natin, sinishare nyo nang sinishare, makakarating sa kanila, ganito kahaba explanation natin, paulit-ulit, mako-convince natin sila mga bossing. Oo yun. Para sa akin totoo yun kasi halata naman. Abuse naman na nagsasabi sila ng totoo. Pinipigilan nga sila ng kasi pinipigilan sila, ayaw na ilantad. Kaya para sa akin, totoo yung mga pinaglaban nila. Ang hirap kasing paniwalaan yung nangyayari sa Senado eh. Parang ang dami nang nangyayari na hindi lang Pilipino, hindi ko na rin maintindihan kung ano pa bang tama o nagsasabi pa ba sila ng tama o totoo. Totoo o hindi. Totoo naman yung mga sinasabi nila. May mga ebidensya rin naman sila eh. Buti pa si ate nakapanood, may ebidensya may ebidensya talaga. Buti pa itong mga to, may mga excuse me pa. May mga picture, may mga video, di ba? Mga kumakalat na may mga GC, kompleto, detalyado. Samantalang yung sila Bunuan at saka si Alcantara, pakikinggan mo puro talk shit lang. Pakikinggan mo si Yusik Bernardo at saka si Alcantara, puro salita lang. Oo. Si ganito involved, si ganito involved, si ganito involved. Na ikaw mismo nagbigay ng pera sa kanila, hindi. O tas itong mga 18 Marines, inabot mo mismo sa kanya? Hindi, basta pinasok namin sa bahay niya. Sasabihin niyo sinungaling na kagad, di ba? Yung mga Bernardo tsaka yung mga Alcantara na yan, putyang ina, laki na nang nakuha niyan sa bayang Pilipinas. Ililigtas na niya yung sarili niya.
Kaya makikipag-deal yan sa gobyerno at kung sino pa para lang mailigtas nila yung sarili nila at yung mga nakamkam nila sa bayang Pilipinas, mga buwis natin na ninakaw nila, ma-enjoy pa nila habang buhay sila. Ilalaglag nila lahat para lang mailigtas sarili. Etong mga to, anong benepisyo meron sa kanila? Nagnakaw ba yung mga yan? Kung halimbawa ba magsinungaling sila dyan, yung perang dinideliver nila, magkakaporsyento sila. Binibigyan nga lang daw sila ng minsan ng tip. Ni si Bunuan nga daw, 3,000 lang binibigay na tip. Mali-malitang pera binibigay sa kanya, 3,000 lang yung tip na binibigay. Imagine. What's in it for these soldiers? Wala. Putsang ina, nagsasakripisyo sila sa Pilipinas, sa buhay nila para sa'yo, para sa'yo. O para ikaw hindi ka nakawan ng mga taga-gobyerno tapos sasabihin mo, hindi totoo yung sinasabi nila. Anong benepisyo niya? Si Mike Defensor, halimbawa, totoo yung sinasabi nyo, nagbabayad si Mike Defensor sa mga to. Tanga ba si Mike pagbayad sa mga yan? Bakit? Di naman siya tumatakbong presidente. Di naman siya tatakbong senador. Wala siyang political gain dito eh. Wala siya. Kasi sa totoo lang, yung pagsasara ng prangkisa ng ABS-CBN, kung tumakbo siyang senador, baka nanalo na yan si Mike Defensor. Dahil ang daming tuwan-tuwan, nasara yung ABS-CBN eh. Pero imagine mo dito kung magbabayad si Mike Defensor ng pera dito sa mga Marines na to. Anong mahihitaan niya? Dadami yung pera niya, ganun. Bakit siya tataya sa mga to ng pera? Ano yun? Madodoble niya yung ilalabas niyang pera? Nagets nyo? Yung bang pagka binigyan ko kayo ng 5 milyon, sa akin na kayo magdi-deliver ng mali-malitang pera. Ganun ba yun? Walang benepisyo si Mike Defensor. Si Mike Defensor, nag-expose siya or kung tinutulungan man niya ito financially, itong mga sundalo na ito, because wala namang aasahan tong mga sundalo na ito. Wala man na silang mga trabaho. Wala na silang sweldo. Paano mabubuhay ang pamilya nila? And kung sakaling si Mike Defensor, binibigyan lang sila ng pera para mairaos yung pamilya nila, enough na ba yun para ilagay mo sa delikado yung buhay mo? Hindi. Itong mga ito, tinutulungan man nila Mike Defensor ito sa pang-araw-araw para mag-survive sila. That's because feeling nila Mike Defensor, responsibilidad nila itong mga to, pero hindi yun bayad para magsalita sila. Hindi yun bayad para sirain itong mga tao na to, itong mga congressman na ito. Hindi yun para doon. Para yan sa bayang Pilipinas. So yung ginagawa nila Mike Defensor to keep these people surviving dahil meron silang laban. May laban sila na para sa bayang Pilipinas. Hindi masama yun. And even if magbayad ako, halimbawa ako, binayaran ko tong mga to para magsalita ng ganyan. Kumpleto naman ang ebidensya eh. Kaya nga kayo nag-iimbestiga eh. Kaya nga kayo merong mga investigasyon dyan sa Senado para malaman nyo, totoo ba o hindi yung mga sinasabi nila. Paano nyo malalaman kung totoo o hindi yung sinasabi nila? Kung naninira lang ba si Mike Defensor, sabihin na natin na nagbabayad siya. Kung hindi kayo mag-iimbestiga, kung hindi nyo pakikinggan yung mga sinasabi niya, kung hindi nyo babasahin yung kanilang mga ebidensya, o paano natin mapapatunayan na walang kwentang tao tong mga to? Puro lang kayo preskon dyan. Eto mga to, handa naman silang humarap sa inyo. Pinakita eh. Hindi naman sila lalantad kung hindi totoo yung mga sinasabi nila. Tsaka, syempre buhay mo na yung nakataya dyan eh. Diba? Dapat, ayun. Sana, lumutang na yung may kasalanan. Sa bagay, karapatan nila yon. So, kung ano man yung maging kainat na ng naging desisyon nila, sila nakakaalam yun kung nakakabuti pa or hindi. Naniwala ko kasi bawat tao may karapatan din kung anong gagawin at kung anong dapat. At para sa akin, naniwala. May karapatan nila yun eh. Tsaka kakarapatan ko rin malaman kung ano yung purpose para sa ginawa nila. Kasi paiba-iba ng salaysay. Para sa opinion ko lang yun. Hindi ako naniwala. Si Kuya, ayaw niya maniwala kasi paiba-iba daw ng salaysay. O, di ba? So, yun nga yung sinasabi natin na kung itong mga tao na ito, ang meron sila sa kanilang mga cellphone, yung kabila lang, ganito talaga isipin. Hindi natin masisisi si Kuya, hindi natin masisisi si Kuya. Pero kailangan mapanood ni Kuya yung mga vlog natin para maintindihan niya kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Matibay na ebidensya kung sino-sino lang tinuturo. May tama, may kulang. Hawak siya ng isang side. Then yung feeling ko, safe yung sa panig ng may hawak sa kanya. Pero totoo naman feeling ko sinasabi niya, pero may kulang lang. Sa 18 Marines naman, hindi rin ako naniniwala na isa silang bayaran. Sa totoo lang, isa silang mga bayaran. Lahat ng mga 18 Marines doon, lahat ng mga sinasabi nila ay pawang mga kamalian. Hindi totoo. Bakla yan eh.
Basta bakla, baluktot ang utak niyan. Yung mga sinasabi nila, mga bayaran sila. So parang pinilit lang sila na magsalita para doon sa ganon magiging matibay ang posisyon ng Cayetano Black. Para sa akin yun lang. Oo, naniniwala ako totoo sinasabi nila. May mga video na, may mga may mga maleta talaga silang dinideliver eh. Saka talaga, kumbaga Marines kasi yun eh. Kumbaga sila talaga. Kumbaga sa akin painiwala ko lang maano naman yung inaano nila. Kahit na nakataya buhay nila doon eh, kasi ang binabangga nila napakalaking administrasyon yung binabangga nila. Lumabas pa rin sila. Kaya saludo sa kanila. Di ba? Ganyan. Yung mga ganyan, sigurado nakakapanood ng mga vlog natin yan. Kaya kailangan i-like at i-share ninyo itong video na to. Hanggang dito na lang muna tayo, ha? Marami pa tayong mga pag-uusapan sa mga susunod. Kaya mag-abang lang po kayo dito sa ating channel. Kung nagustuhan mo to, i-like mo, i-share mo, subscribe ka, mag-follow ka sa Facebook natin, ha? Tsaka dyan sa Boss Space Dada 2.0. At magpakulay ka. O yung sa mga dun sa mga gustong tumulong sa 18 Marines. By the way, ha, maraming salamat sa hakbang ng Maisog, Switzerland, dahil sa itinutulong nyo kay Boss Dada at nakakatulong din tayo, lalong-lalo na dyan sa mga rallies na mga pinupuntahan natin, nakakapunta tayo dyan at nakakapagbigay tayo ng mga makakain at saka mga maiinom doon sa mga, hindi naman marami, pero at least nakakatulong tayo doon sa mga masisipag na mga hindi na halos umuuwi dyan sa mga rallies. Maraming salamat, hakbang ng Maisog, Switzerland. Meron yun, ha? O itong mga to, sabi nila, kasi nanawagan ako doon ay sinabi ko kay Mike Defensor, Kong Mike, marami mga subscriber ko gustong tumulong sa 18 Marines. Kaya lang ayaw ko man humawak ng sabi ko ayaw ko man humawak ng pera. Baka daw pwede makatulong sila sa 18 Marines kasi alam naman nila na sobrang hirap ng sitwasyon nila. Wala naman sila mga ipon, pera and all. So gustong may mga kapwa tayo Pilipino sa ibang bansa lalo na gustong magpaabot ng tulong sa kanila kahit magkano lang. Magbibigay daw si Kong Mike sa atin ng pag-uusapan daw muna nila kung papaano, saan at sa legal na paraan para hindi rin magka-problema. Wag nyo nang padaanin sa akin, diretso nyo na sa 18 Marines. For now, ganun na muna siguro. Hindi, kasi tinanong namin, wala pa silang nasi-setup, pero magsi-setup daw sila ng siguro GoFundMe or an account para pantustos dito sa mga 18 Marines na ito sa kung ano man yung mga pangangailangan nila, pambayad ng abogado or kung ano man. Pero i-update na lang daw nila tayo, tas i-ano nila tayo. Sasabihin nila sa atin kung papaano, kung ano yung mapag-uusapan nila. Pero for now daw, kung gusto nyo daw munang tumulong sa kanila, unahin nyo daw muna na tumulong sa mga nasalanta ng lindol dyan sa Mindanao. Galing na mga to. Alam mo yun, nangangailangan na sila ng tulong, hirap na sila, pero inisip pa rin nila yung mga kababayan natin. So yun yung sagot daw nila, initial na sagot nila nung tinanong natin kung saan sila pwedeng tulungan. May mga Gcash ba sila or something. Sabi nila, wag nyo na muna kaming tulungan. Kaya pa namin. Tulungan nyo na lang muna yung mga kababayan natin na nandiyan sa Mindanao. Sila na muna ang asikasuhin nyo. Galing, palapakan. Kaya ipagdasal natin tong 18 Marines na ito. Ipagdasal natin yung bago pang lalabas na 14 at yung 7, ipagdasal natin sila na huwag silang ma-pressure. Konting panahon na lang, makukuha na natin yung mga pinapangarap natin para sa Bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay po ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay,
walang halong